Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Nanding, na isang simpleng lalaking nakapangasawa ng isang diwata na nagngangalang Mayumi. Ang kanilang pagmamahalan ay labis na hindi ikinatuwa ng ina ni Mayumi na si Ina, na isang masungit at makapangyarihang diwata mula sa mundo ng Encantasia. Ngunit ang tahimik nilang buhay ay guguluhin ng pagdating ni Azulan, na kapatid ni Ina, na piniling yakapin ang kasamaan. Sa pananakop ni Azulan sa Encantasia ay mapipilitang maging matapang si Nanding upang kunin ang espada ng liwanag. Magagawa kayang magtagumpay ng isang mortal na kagaya ni Nanding na labanan ang isang malakas na puwersa ng kadiliman? Hindi pa nga ba huli ang lahat upang maibalik ang kapayapaan sa mundo ng mga diwata? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nanding, akala ko ba may shortcut dito sa gubat? Bakit isang oras na yata tayo naglalakad Hindi pa tayo nakakalabas, pambihira na yan Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Naliligaw na ba tayo, Nanding? Oo, naliligaw na nga tayo, Tonyo. Anak ng... Bakit ngayon mo lang sinabi, Nanding? Anak ng... Sabi ko naman kasi sa'yo sumakay na lang tayo ng tricycle. Ewan ko ba sa'yo kung bakit masyado kang nagtitipid? Pwede ba tumahimik ka na muna, Tonyo? Hindi ko maalala kung saan ang tamang daan palabas Hindi ako makapag-concentrate, ang ingay mo ano bang gusto mong gawin ko? Maging masaya? Naliligaw na nga tayo rito Hindi yung ba alam yung kwento ng mga matatanda na meron daw aswang sa gubat na to? Sus, masyado ka nagpapaniwala sa kwento ng mga matatanda. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Tonyo. Alam mo naman na matatanda dito sa lugar natin Ang gusto nila matakot tayo para makontrol nila tayo. Ganun yun. Galing sa kabilang baryo ang magkaibigan na Nanding at Tonyo. Fiesta kasi doon at nakikain at nakiinom na rin sila sa mga bahay-bahay. Masyado silang nalibang kaya inabot na sila ng dilim. Si Nanding ang nagbigay ng suwestyon na sa gubat na sila dumaan dahil mas magiging mabilis ang pag-uwi nila sa kanilang baryo kung doon sila dadaan. Pero dahil sa medyo lasing at dumagdag pa ang madilim na paligid, ay hindi na niya maalala kung saan ang daan palabas ng gubat na kanilang kinaroroonan. Si Nanding ay isang binata na kilala sa kanilang lugar bilang mahusay na nag-aayos ng kung ano-anong gamit. Kaya niyang ayusin ang sirang telebisyon, radyo, electric fan, at kung ano-ano pa. Katulong niya sa trabahong yun si Tonyo, na matalik niyang kaibigan. Sandaling huminto si Nanding sa paglalakad. Iginala niya ang mata sa paligid habang pilit na inaalala kung saan ang tamang daan. Sigurado ako na tama itong dinadaanan natin Pero nakapagtataka lang kung bakit parang paikot-ikot lang tayo dito. Sandali nga. Hindi kaya inililigaw na tayo ng tikbalang? Ang mabuti pa, baligtarin natin ang mga damit natin. Pambihira ka naman, Nanding Talagang sinisi mo pa ang nananahimik na tikbalang sa kapalpakad mo Kapag tayo inabot pa dito ng umaga, ay nako, ewan ko na lang, Nanding. Tama. Anong tama ang pinagsasasabi mo, Nanding?
Magpapaabot na lang tayo dito ng umaga. Kapag maliwanag na, edi mas madali na nating mahanap ang daan palabas. Kung gusto mong dito matulog sa gubat, aba ikaw na lang. Kapag dito tayo natulog bukas ng umaga nasa loob na tayo ng tiyan ng ahas. Grabe ka naman talagang mag-isip, Tonyo. Napaka-advance mo. Kanina aswang, tapos ngayon, ahas naman. Ibang klase ka. Basta. Kung gusto mong palipas ng magdamag dito, ikaw na lang. Basta ako, hahanap ako ng daan palabas. Goodbye. Ikaw ang bahala. Pagod na ako sa kakalakad Saka inaantok na ako. Kaya dito na lang ako matutulog sa gubat. Bahala ka sa buhay mo, Nanding. Kapag may nangyaring masama sa'yo dito, wag mo akong sisisihin, ha? Bahagyang natawa si Nanding nang maglakad palayo si Tonyo habang siya ay naghahanap ng mapepwestuhan para makahiga. Isang malaking puno ang nakita niya at sa ilalim nun siya nahiga. Nang makahanap ng komportableng pwesto, ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Nasanay si Nanding na maging positibo sa buhay. Siya ang klase ng tao na hindi nagpapalamon sa mga problema. Kapag hindi maganda ang sitwasyon, ay pinipilit niyang makita ang maganda sa sitwasyon na yon. Gaya na lamang ng pagkakaligaw nila ni Tonyo sa gubat. Imbis na mataranta, ay mas nanaisin pa niyang matulog na lamang sa gubat at kapag maliwanag na, ay sa kanya hahanapin ang daan palabas. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarinig si Nanding ng papalapit na yabag. Sa pagbukas niya ng mga mata, ay nakita niya ang kaibigan niyang si Tonyo na humahangos papunta sa kanya. Bakas sa mukha nito ang takot, na para bang may tinatakasan ito na kung ano. Napatayo si Nanding at kumunot ang kanyang noo. Habol ni Tonyo ang paghinga nito nang makalapit kay Nanding. Itinuon nito ang mga kamay nito sa magkabilaang balikat ni Nanding habang tumatagaktak ang pawis nito sa muka. Oh, bakit bumalik ka, Tonyo? Saka bakit parang hinahabol ka ng aswang? Tama ka, Nanding. Hinahabol nga ako ng aswang. Totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda. May aswang nga sa gubat na to. Kalokohan. Alam kong tinatakot mo lang ako. Okay, sige. Kunwari, natatakot ako, ha? Tonyo, nasa ng aswang? Diyos ko, katapusan naman natin, Tonyo! Panginoon ko, tulungan mo kami! Biglang natigilan si Nanding nang mula sa kung saan ay may narinig silang pag-angil na parang mula sa isang mabangis na hayop. Luminga siya at sa kaliwa nila ay may nakita siyang isang pares ng mga mata na kulay pula. Nagliliwanag yun sa gitna ng dilim. Kasunod nun ay nakarinig sila ng mabibigat na yabag hanggang sa ang mga mata ay nagkaroon ng hugis. Isang matangkad na nilalang na may malaki at mabalahibong katawan. May matutulis yung mga ngipin. Ang mga kuko ng nilalang ay mahahaba at matutulis din. Mabilis na nagtago si Tonyo sa likod ni Nanding. Agad namang lumipat si Nanding sa likod ni Tonyo hanggang sa nagsalitan sila ng pagtatago sa likod ng isa't isa. Teka, ano ba, Nanding? Ikaw ang humarap sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito sa gubat, di ba? Aba, mamalay ko bang may aswang dito? Saka bakit ba tayo nagtatalo kung sino ang haharap sa aswang na yan? Bakit hindi na lang tayo tumakbo? Oo nga, no. Di, tumakbo na tayo! Takbo, Nanding! Nanlaki ang mga mata ni Nanding nang mas nauna pang tumakbo si Tonyo, ni hindi man lang siya nito hinintay. Yang Tonyo yun? Iniiwan ako! Pagharap ni Nanding sa kinatatayuan ng aswang, ay napasigaw siya dahil palapit na yon sa kanya. Nagtaasan ang balahibo sa buong katawan niya. Tumalikod na siya para tumakbo, ngunit tumalon ng aswang at sinunggaban siya sa likod. Padapang bumagsak sa lupa si Nanding. Pumiit siya paharap at mas naging malakas ang pagsigaw niya
nang makita niya ng malapitan ang muka ng aswang. Napakalaki ng bibig nito na parabang kayang-kaya siya nitong kainin ng buo. Tulong! Tulungan niyo ako! Ay! Tonyo, bumalik ka rito! Lagyan ka! Mas lalo pang lumaki ang bibig ng aswang, ngunit nang akmang sasakmalin na siya ng aswang, ay isang nakakasilaw na liwanag ng enerhiya ang tumama sa bibig nito. Tumilapo ng aswang at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Labis na nagtaka si Nanding kung saan nanggaling ang naturang liwanag. Ngunit mas lalo siyang nagtaka nang tila takot na tumakbo ang aswang palayo. Nang wala na ang aswang, ay mayabang siyang tumayo. Hoy! Aswang, bumalik ka rito! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Halika! Magsuntukan tayo dito! Matapang ka, di ba? Natigilan si Nanding nang isang puting liwanag ang sumulpot sa kanyang harapan. Mula sa liwanag na yun, ay lumabas ang isang napakagandang babae na nakasuot ng mahabang puting damit. Sumasayaw sa hangin ang mahaba nitong buhok. Hindi nakasayad ang mga paa nito sa lupa. Umikot ang paningin ni Nanding dahil sa labis na takot sa babaeng nakalutang. Nagdilim ang paningin niya at matapos yun ay bumagsak siya sa lupa nang walang malay. Umaga na nang magising si Nanding. Nasa loob pa rin siya ng gubat. Sa pagtayo niya, nagulat siya ng katawan at nagulat siya nang makita ang babaeng nakalutang sa kanyang likuran. Napaatras siya at agad na lumayo sa babae. Naglakad ang babae palapit sa kanya. Kaya naman, agad niya tong sinigawan. Hoy! Huwag ka lalapit sa akin, ha? Kala mo natatandaan kita. Ikaw yung babaeng lumulutang kagabi. Bakit tila natatakot ka sa akin, Nanding? Nakalimutan mo na bang iniligtas kita kagabi mula sa aswang? Malay ko ba kung may masama kang binabalak sa akin? Saka, paano mo nalaman ang pangalan ko, ha? Narinig ko sa kasama mo kagabi ang pangalan mo. At isa pa, kung may masama akong balak sa'yo, ay hindi ka na dapat nagising ng buhay ngayon. Ha? Sa bagay, may punto ka nga. Pero ano ka ba, ha? Ang ibig kong sabihin is sino ka ba at bakit ka lumulutang kagabi? White lady ka ba? Ang pangalan ko ay Mayumi. Isa akong diwata na mula sa Encantasia. Ha? Encantasia? Saan parte ng Pilipinas yun? Ngayon ko lang narinig ang lugar na yan, ha? Ang Encantasia ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga diwatang kagaya ko. Ang totoo niyan ay tumakas lang ako sa mundo namin upang magtungo dito sa mundo ng mga tao. Natutuwa kasi akong panoorin ng mga taong kagaya mo kung paano kayo gumagalaw at magsalita. At sa dami ko ng nakitang tao, ay ngayon lang ako nakakita ng isang lalaking kasing kisig mo, Nanding. Ha? Hindi naman bago sa akin na may nagagwapuan sa akin, Mayumi. Pero teka, sabi mo, isa kang diwata. Baka naman, pwede mo akong matulungan na makauwi sa bahay ko. Hindi ba't meron kang power o kaya magic? Ang ibig mo man sabihin kapangyarihan o mahika? Oo naman. Kayang-kaya ko yung gawin. Muling naglakad si Mayumi palapit kay Nanding. Hindi pa rin nawala ang takot ni Nanding, kaya umatras siya. Huwag kang matakot sa akin, Nanding. Hindi kita sasaktan. Ang kailangan ko lang ay mahawakan ka para makauwi ka na sa inyong tahanan. Hindi na umatras si Nanding at hinayaan niya na si Mayumi na makalapit sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay niya at sa pagkakataon na yun ay nakita niya ng mas malapitan ang napakagandang muka ni Mayumi. Para sa kanya ay ito na ang pinakamagandang babaeng nakita niya
sa buong buhay niya. Napatulala si Nanding sa kagandahan ni Mayumi. Bumilis ang tibok ng puso niya na para bang merong naghahabulang mga daga sa dibdib niya. Pumikit ka, Nanding, at isipin mo ang anyo ng bahay niyo. Sinunod ni Nanding ang sinabi ni Mayumi. Pumikit siya at inisip niya ang kanyang bahay. Nakita niya sa kanyang isipan ang maliit niyang bahay na gawa sa semento at may bubong na yero. Meron yung isang kwarto. Sa harapan ng bahay niya ay naroon ang kanyang maliit na shop kung saan nagtatrabaho siya. Maya-maya pa ay naramdaman ni Nanding ang malamig na hangin na yumakap sa kanya. Hindi na siya nakatiis at iminulat na niya ang kanyang mga mata. Labis na nagimbal si Nanding dahil wala na siya sa gubat, kundi nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Wala na si Mayumi sa harapan niya. Mayumi? Mayumi, nasan ka? Mayumi! Napasigaw si Nanding nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Tonyo habang may pagtataka sa mukha nito. Nanding? Pambihira! Nakauwi ka na pala? Pero paano ka nakapasok dito? Kanina pa ako nasa sala. Saan ka dumaan? Saka, sino ba yung Mayumi na tinatawag mo? May itinatago ka bang babae rito? Nasaan, Nanding? Patingin nga, maganda ba? Dumaan ako sa bintana. Saka anong babaeng sinasabi mo? Paano ako magkakaroon ng babae rito? Ikaw talaga, oo. Narinig ko may tinatawag kang Mayumi. Kaya nga nalaman ko na nandito ka na eh. Walang babae dito, Tonyo. Saka kala mo ba nakalimutan ko ng ginawa mo kagabi? Iniwanan mo ko kasama yung aswang. Kasalanan ko bang ang bagal mong tumakbo? Saka ang importante, buhay ka naman eh. Sandali, paano ka nga palang nakaligtas doon sa aswang na yung kagabi? Di ano pa, tumakbo rin na akong kagaya mo. Sige na nga, lumabas ka na nga muna rito at gusto ko mapag-isa. Pinagtulakan ni Nanding si Tonyo palabas ng kanyang kwarto. Sa kanya isenarado ang pinto. Natigilan siya at nahulog sa malalim na pag-iisip. Tinanong niya ang kanyang sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyari o isa lamang yung panaginip. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay umasa siya na hindi yun panaginip. Lalong-lalo na ang diwatang si Mayumi. Umasa siya na isang araw ay muli silang magkikita ng napakagandang diwata. Sa mga lumipas na araw ay madalas wala sa sarili si Nanding. Mula nung gabing nakita ni Nanding si Mayumi sa gubat ay hindi na siya mapalagay. Isang hapon, habang may inaayos na telebisyon si Nanding sa kanyang shop, ay biglang sumagi sa isip niya si Mayumi. Napangiti siya sa kawalan habang naglalaro sa utak niya ang napakaganda nitong mukha. Wala sa sarili na dinampot niya ang martilyo. Iniangat niya ang martilyo at akmang ipupukpok na sana niya yon sa screen ng telebisyon nang mabilis na lumapit si Tonyo sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya, sabay agaw sa martilyo. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo, Nanding? Bakit pupukpukin ng martilyo ang TV? Ang sabi ni Mang Kanor ay ayusin mo yan, hindi lalong sirain, pambihira ka, oo. Ha? Anong ha? Alam mo, ikaw, Nanding, ha? Ilang araw na kitang napapansin na laging nakatulala. Tapos, bigla ka na lamang ngingiti. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Napakamot si Nanding sa batok nang mapagtanto niya na muntik na nga niyang sirain ang telebisyon na pinapaayos sa kanila ni Mang Kanor. Ano ba kasing iniisip mo, ha, Nanding? Parang lutang ka kasi nito mga nakaraang araw eh. Wala to. Huwag mo na nga lang akong pinapansin. Paano hindi kita papansinin? Kakaiba nga mga kinikilos mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Isang malalim na paghinga
ang pinakawalan ni Nanding. Napagtanto niya na kailangan niya nang sabihin kay Tonyo ang totoong nangyari nung gabi na naligaw sila sa gubat. Pinaupo niya sa harapan niya ang kanyang kaibigan at doon ay ikinuwento niya rito kung paano siya nakaligtas mula sa aswang na muntik nang lumapa sa kanya. Hindi na siya nag-atubiling sabihin kay Tonyo na isang diwata ang nagligtas sa kanya ng gabing yun. Napakaganda niya, Tonyo. Oo, napakaganda niya. Hindi na siya maalis sa isip ko kasi wala akong ibang gusto kundi ang magkita kaming dalawa uli. Sinasabi ko na nga, be. Nasisiraan ka na nga ng bait, Nanding. Anong diwata ang sinasabi mo? Hindi totoo mga diwata. Aswang, oo. Pero diwata, Diyos ko po, malabo. Hindi na nakapagsalita pa si Nanding nang biglang pumasok si Mayumi sa kanyang shop. Nakasuot yun ng simpleng puting bestida, kaya mapagkakamalan tong isang tao. Kinalabit ni Nanding si Tonyo at itinuro si Mayumi na nakatayo sa may pintuan habang matamis ang ngiti. Kulang na lang ay malaglag ang panga ni Tonyo pagkakita kay Mayumi. Nagmamadali nitong nilapitan si Mayumi at walang sabi-sabing hinawakan ng kamay ng babae. Miss, may ipapagawa ka ba sa aming sirang gamit? Kung meron nasa tamang lugar ka. Kahit sirang tao kaya kong gawin. Wala akong ipapagawa. Pero meron akong taong hinahanap. Sino? Sabihin mo ang pangalan at paniguradong kilala ko yan. Basta taga rito sa aming baryo. Hindi ko na kailangan sabihin ng kanyang pangalan dahil nakita ko na siya. Tinamig ni Mayumi si Tonyo at muntik pa itong matumba. Nakangiting lumapit si Mayumi kay Nanding at laking gulat niya nang bigla siya nitong hinalikan sa labi. Maging si Tonyo ay napanganga sa bilis ng pangyayari. Mayumi, anong ginagawa mo rito? Iniwanan ko na ang Encantasia para makapiling ka, Nanding. Ano? Para makapiling ako? Aba, pero bakit? Dahil, Nanding, iniibig kita. At alam kong ganun din ang iyong nararamdaman para sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, ay hinalikan ni Mayumi ang labi ni Nanding. At sa sandaling yun, ay gumanti na si Nanding ng halik kay Mayumi. Alam niyang napakabilis ng mga pangyayari, ngunit naisip niya na parehas naman sila ng nararamdaman ni Mayumi, kaya wala nang dahilan para magpakipot pa siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sina Nanding at Mayumi. Agad silang nagpakasal sa simbahan. Simple man ang kanilang kasal, ay wala naman silang kasing saya dahil yun ang araw kung kailan sila pinag-isa ng simbahan at ng Diyos. Masaya silang nanirahan ng magkasama sa bahay ni Nanding, kung saan piniling talikuran ni Mayumi ang mundo ng mga diwata upang makapiling ang mortal na si Nanding sa tahimik na buhay ng mga tao. Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, ay natutunan ni Mayumi ang mga gawaing bahay gaya ng pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay. Natutunan din ito ang makihalubilo sa mga tao at hindi na rin ito ginagamit ang kapangyarihan nito. Tanging si Tonyo lamang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Mayumi at nangako naman ito kina Nanding at Mayumi na hindi nito yung sasabihin sa ibang tao. Lalong nagsipag si Nanding sa kanyang trabaho bilang taga-ayos ng mga sirang gamit dahil alam niya na kailangan niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa at ang mga magiging anak nila. Makalipas ang 1 taon, dumating ang pinakaaasam-asam na biyaya ng mag-asawa at yun ay nang nagbuntis si Mayumi. Hindi kalaunan ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki si Mayumi na pinangalanan nilang Biboy. Sa araw ng binyag ni Biboy ay iilan lamang
ang inimbita ni Nanding. At nang matapos ang selebrasyon ng pagiging Kristiyano ng kanilang anak, ay kapwa masaya sina Nanding at Mayumi. Pagsapit ng gabi, ay maingat na inihiga ni Mayumi si Biboy sa kuna, habang si Nanding naman ay agad na lumapit sa kanyang asawa at niyakap ito. Ling? Gusto mo bang sundan kagad natin si Biboy? Babae naman ang gawin natin, tara. Ikaw ha? Ang pilyo mo talaga, Nanding. Saka na natin sundan si Biboy kapag medyo malaki na siya. Oo nga pala, maliligo muna ako. Ang lagit ko na eh. O sige, pero gusto mo ba na sabay tayong maligo? Nanding, hindi ba ang sabi ko saka na natin sundan si Biboy? Baka mamaya hindi ka pa makapagpigil kapag sabay tayong naligo. Wala naman tayong gagawing iba kundi maliligo lang eh. Ikaw naman, ang dumi-dumi ng isip mo sa akin. Puro ka talaga kalokohan, Nanding. O sige na, maliligo na ako. Dito ka na muna at bantayan mo si baby, ha? Kinuha ni Mayumi ang nakasabit na tuwalya sa likod ng pinto ng kanilang kwarto at lumabas na ito roon. Nang maiwan si Nanding, ay pinagmasdan niya ang natutulog na sanggol sa kuna. Hindi pa rin siya makapaniwala na iibig siya sa isang diwata. Ganun pa man, ay wala siyang pagsisisi na si Mayumi ang pinakasalan niya, sapagkat simula nang dumating ito sa buhay niya, ay wala na siyang naranasan, kundi puro kasiyahan. At mas tumindi pa ang kasiyahan na yon dahil nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Habang nakatingin si Nanding kay Biboy, ay isang puting liwanag ang lumitaw sa nakabukas na pinto ng kwarto. Nagulat siya nang mawala ang liwanag, ay lumitaw ang isang may edad ngunit maganda pa rin na babae. Nakasuot ito ng kulay gintong mahabang damit at may koronang puro diamante. May hawak itong mahabang bagay na parang baston na tila gawa sa isang babasaging bagay. Sa dulo ng baston ay may malaking kristal na hugis bilog na nagliliwanag. Mabilis na binuhat ni Nanding si Biboy at lumayo sa babae. Tumaas ang kilay ng babae kay Nanding. Aba! Bakit tila ikay natatakot sa akin? Hampas lupa? Hindi naman kahindik-hindik ang aking itsura. Kasi po yung paglitaw nyo nakakatakot eh. Sino po ba kayo? Alam nyo bang trespassing tong ginagawa nyo? Pumapasok kayo sa bahay ng may bahay? May karapatan akong pumasok sa bahay na ito dahil dito nakatira ang aking anak. Ano ka nyo? Anak? Ibig sabihin, ikaw ang nanay ko? Che, tumigil ka. Wala akong anak na hampas lupang kagaya mo. Mayumi ang pangalan ng aking anak. Magsasalita pa sana si Nanding, pero biglang pumasok sa kwarto si Mayumi na nakatapis ng tuwalya. Bagyang yumukod ang asawa niya sa babae at niyakap ito. Sandali, Mayumi. Siya ba ang nanay mo? Oo, Nanding. Siya ang aking ina. Siya ang inang reyna sa aming mundo. Siya si ina. Teka. Ibig sabihin, isa siyang diwatang ina? Teka, sagdali lang. Bakit tila yata ako'y minumura mo hampas lupa? Mabilis na hinila ni Mayumi si ina papalapit kay Nanding. Ina, siya po si Nanding. Siya po ang asawa ko. At ang sanggol naman po na kanyang karga ay ang aming anak na si Biboy. Hindi ko makita kung bakit ipinagpalit mo sa hampas lupang yan ang makisig na diwata sa Encantasia, Mayumi. Mabuti na lang at hindi nakuha ng iyong anak ang itsura ng iyong asawa. Ina, huwag niyo pong tawaging hampas lupa ang aking asawa.
Nanding po ang pangalan niya. Hindi mo ako maaaring diktahan kung ano gusto kong itawag sa kanya. Akin ang aking apo. Maingat na kinuha ni ina si Biboy kay Nanding. Napasimangot si Nanding dahil sa hindi magandang sinasabi ng nanay ni Mayumi tungkol sa kanya. Kahit yon ang unang beses na nagkita sila. Masuyong hinaplos ni ina ang muka ng sanggol. Salamat sa lumikha. Dahil kamukha mong yung ina. Napakaamo ng kanyang itsura, Mayumi. Nakuha naman ni Biboy yung ilong ko. Manahimik ka, hampas lupa. Hindi kita kinakausap. Mayumi, ngayong nakapanganak ka na, ay maaari ka nang magbalik sa ating mundo. Isama mo si Biboy at doon na kayo manirahan. Hindi ako papayag na dito siya lumaki sa mundo ng mga tao dahil ang mundong ito ay puno ng problema at pasakit. Paumanhin, ina. Ngunit nakapagdesisyon na po ko na dito na manirahan sa mundo ng mga tao kasama ang aking asawa at anak. Opo, ina. Marami pong problema rito. Pero dito po ako masaya. Pinayagan na kita noon na magpakasal sa isang tao. Kaya sana, ako naman ang pagbigyan mo sa pagkakataon na ito. Pasensya na po talaga. Pero buo na po ang aking loob. Dito ko po palalakihin si Biboy sa mundong ito. Tama. At hindi ikaw magdidesisyon para sa aking asawa at anak, kundi ako rin. Ikinumpas ni ina ang hawak nitong baston at naglabas yun ng puting liwanag. Nagulantang si Nanding nang biglang nawala ang kanyang bibig. Manahimik ka na muna, hampas lupa. Dahil ito ay pag-uusap ng mga diwata. Ina, bakit niyo naman po ginawa yun kay Nanding? Ibalik niyo po ang kanyang bibig. Babalik din ang bibig niya kapag tapos na tayo mag-usap. Ngunit, sigurado ka na ba talaga sa iyong desisyon, Mayumi? Opo, ina. Dito po ako masaya sa mundo ng mga tao kasama si Nanding at ang aming anak. Wala akong nais, kundi ang kasiyahan ng aking nag-iisang anak. Kaya kung yan ang desisyon mo, ay igagalang ko, anak. Ayoko man, ay wala na akong magagawa, kundi ang dumalaw-dalaw sa mundong ito upang makita ko kayo ng aking apo. Inabot ni ina si Biboy kay Mayumi. Ikinumpas nito ang hawak nitong baston at kasabay ng paglalaho ni ina ay ang pagbabalik naman ng bibig ni Nanding. Grabe! Ang lakas ng trip ng nanay mo. Ano ba tinira nun? Aray! Pero nakakatakot siya kasi kaya niyang pawalain ang bibig ko eh. Makapangyarihan kasi talaga si ina. Siya ang pinakamakapangyarihang diwata sa Encantasia. Dahil sa kanya pinamana ng dating reyna ang makapangyarihang setro ng aming mundo. Setro? Yung ba yung hawak niya na parang baston? Tama ka, yun nga. Doon nang gagaling ang kanyang kapangyarihan. Kung mawawala ang setro sa kanya, ay mawawala rin ang balanse ng aming mundo. Kaya labis ang pag-iingat ni ina na huwag yung mapunta sa mga masasama. Grabe. Makapangyarihan nga talaga ang nanay mo. Pero, alam mo, medyo magaspang ang ugali niya, no? Hindi pala medyo, kundi magaspang talaga, parang liha. Siyang tunay, pero mabait naman si ina. Sadyang ganun lamang siya, makitungo sa mga hindi pa niya kilala ng lubusan. Ngunit sigurado ko, na sa sandaling makilala ka ni ina ng gusto, ay gagaan na rin ang kalooban niya sa'yo. Sana nga. Parang ang hirap kasing magkaroon ng biyenan na diwata tapos ang sungit pa. Bahagyang natawa si Mayumi sa tinuran ni Nanding, habang si Nanding naman ay ipinangako sa kanyang sarili na ipapakita niya sa nanay ng kanyang asawa na kahit isa siyang mortal ay karapat dapat pa rin siya bilang asawa ng isang diwata na kagaya ni Mayumi. Simula noon ay naging madalas na ang pagdalaw ni ina sa bahay ni Nanding.
laging walang pasabi ang pagdating nito para makita sina Mayumi at Biboy. Kung minsan ay lumilitaw ito pagkagising nila sa umaga o hindi naman kaya ay habang kumakain sila. Hindi kailanman itinago ni ina ang pagkamuwi nito kay Nanding. Sa tuwing kakausapin ito ni Nanding ay palagi itong may tingin sa kanya na may kasamang pangahamak. Ramdam ni Nanding ang pagtutol ni ina sa pagpili sa kanya ni Mayumi bilang asawa nito. Palagi siya nitong tinatawag na hampas lupa. Palagi rin itong tinatanong si Mayumi kung bakit ang isang diwatang anak ng reyna na kagaya nito ay piniling makapangasawa ng isang kagaya ni Nanding. Ganun pa man, ni minsan ay hindi sumagot ng masama si Nanding kay ina. Palagi niyang iniisip na nanay pa rin ito ng kanyang asawa at kahit hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya, ay dapat pa rin niya itong bigyan ng paggalang at respeto. Naging mabilis ang paglipas ng mga taon at ang dating sanggol na si Biboy ay 10 taong gulang na. Sa maraming taon na lumipas ay hindi man lang nabawasan ang taglay na ganda ni Mayumi. Kaya marami sa lugar ni Nanding ang nagtataka kung paano yun nangyari. Sinasabi na lamang nila na mahusay lang talagang mag-alaga si Mayumi sa sarili nito. Hindi rin inilihim ni Nanding at Mayumi kay Biboy na ito ay kalahating tao at diwata, dahil alam nila na darating ang araw na matutuklasan at matutuklosan din ito ang kapangyarihan niya. Ngunit wala silang kaalam-alam na ang tahimik at payapa nilang pamumuhay ay nagbabadyang masira nang dahil sa isang hindi magandang pangyayari sa Encantasia. Isang gabi, habang nagsasalo-salo sa masarap na hapunan, ay biglang nabanggit ni Mayumi si ina. Gusto na kaya si ina? Ang tagal niya nang hindi dumadalaw dito sa atin. Kaya nga po namimiss ko na po tuloy si Lola, ina. Marahil ay may mga ginagawa lang siya sa Encantasia, anak. Sigurado ako na kapag nagkaroon siya ng libreng oras, ay magtutungo siya rito. Pero Nay, kailan niya po ba ako dadalhin sa Encantasia? Hindi po ba nag-promise kayo sa akin na magpupunta po tayo ron? Sa ngayon ay hindi pa, anak. Kapag binata ka na, ay saka kita dadalhin doon upang makilala ng ating mga kapwa diwata. Pero ang sabi po sa akin ni Lola, pwede naman akong magtungo ron ngayon. Pwede bang wag niyo nang babanggit-banggitin pa si ina? Mamaya bigla na lang yung sumulpot dito Alam niyo naman na kapag nandito yun walang ginawa yun kundi laitin ako. Nanding, ganun talaga si ina. Pero ramdam ko na mahal ka nun. Sus, may mahal ba na palagi na lamang minamalit at tinatawag na hampas lupa? Naputol ang pag-uusap ng mag-anak nang walang ano-ano'y lumitaw si ina sa kanilang kusina. Agad itong napaluhod sa sahig na para bang hirap na hirap ito. Napansin ni Nanding na hindi nito hawak ang makapangyarihang setro. Mabilis na lumapit ang nag-aalalang si Mayumi kay ina at hinawakan nito sa braso. Sina Nanding at Biboy naman ay nagtataka kung bakit ganun ang itsura ni ina. Ina, ano nangyari? Bakit tila nangihina kayo? Ang Encantasia, anak. Sinalakay ang Encantasia. Ano? Ngunit sino naman nasasalakay sa Encantasia? Hindi ba't matagal ng payapa ang ating mundo? Asulana. Si Asulana ang aking nakababatang kapatid. Ngunit, ang sabi niyo po sa akin ay pumanaw na si Asulan nang pinagtangkaan niya kayong paslangin dahil nais niyang mapunta sa kanya ang pamumuno sa Encantasia. Ano't buhay pa pala siya? Sa aking palagay, ay nililang niya tayo, Mayumi. Nagpanggap siyang patay na upang magkaroon siya ng panahon para magpalakas. Gumamit siya ng itim na kapangyarihan at ngayon ay hindi na lang siya isang diwata
kundi isa na siyang aswang. At ang ibang diwata sa ating mundo ay ginawa na rin niyang aswang. Labis na kinabahan si Nanding sa kanyang mga narinig. Kahit hindi maganda ang pakikitungo ni ina sa kanya, ay hindi niya inisip na mapahamak o masaktan ito, lalo na't alam niya na importante si ina sa kanyang asawa at anak. Kung ganon, ay gamitin niyo po makapangyarihang setro, ina. Labanan niyo po si Azulan gamit yon. At gamitin niyo po yon upang ibalik ang mga diwata sa dati nilang wangis. Ikinalulungkot ko, Mayumi. Maging ang setro ay naagaw din sa akin ni Azulan. Hinigop niya ang aking kapangyarihan. Mabuti na lang at may natira pang kapangyarihan sa akin. At yun ang aking ginamit upang makapunta rito. Nakauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Nanding si ina na umiyak. Nawala ang pagiging mapagmataas nito sa kanya. Malayong malayo na ito sa dating ina na palaging nakataas ang kilay at noo, na parabang walang kahit na sino ang nakatataas dito. Pilit namang pinagaan ni Mayumi at Biboy ang kalooban ni ina sa pamamagitan ng pagyakap dito. Nang gabing yun, bago matulog, ay naligo muna si Nanding. Pasipul-sipul pa siyang pumasok sa kanilang kwarto. Isang nakahigang tao ang nakita niya sa kama. Nakatalokbong yun ng kumot at nakatagilid. Pero sigurado siya na si Mayumi yun, sapagkat walang ibang humihiga sa kanilang kama kundi tanging ang asawa niya lamang. Si Biboy naman ay may sariling kwarto. Excited na tumabi si Nanding sa nakahiga sa kama at niyakap niya ito ng mahigpit. Mayumi, Ling, siguro naman pwede na natin sundan si Biboy kasi malaki na siya eh. Tara na, gumawa na tayo ngayong gabi ng pangalawa natin, baby. Laking gulat ni Nanding nang pagharap ng katabi niya sa kama ay nalaman niyang hindi yun si Mayumi kundi si ina. Natataranta siyang napabangon sabay baba sa kama. Anong gagawa ng baby ang sinasabi mo, ha? Wala kang galang sa ina ng iyong asawa. Naku, ang akala ko po kasi kayo si Mayumi. Ano po ba kasing ginagawa niyo rito sa kwarto namin ng asawa ko? Biglang pumasok si Mayumi na nagtataka sa sigawan ni Nanding at ina. Ano nangyayari dito, Nanding? Itong nanay mo kasi. Akala ko ikaw kaya nayakap ko. Ang sabihin mo, may pagnanasa ka talaga sa akin. Oy! Huwag kayo nang bibintang, ina. Wala akong pagnanasa sa inyo dahil kayo ang nanay ni Mayumi. Tsaka malay ko ba na kayo yan? Nakakulong kayo sa kumot kanina eh. Mayumi, palabasin mo na nga nanay mo dito sa kwarto natin. Ano ka ba, Nanding? Hindi pwede. Dito muna siya matutulog. Ha? Anak ng, ang ibig kong sabihin katabi natin siyang matutulog. Hindi. Ano ka, siniswerte, hampas lupa? Hindi ako makakapayag na makatabi sa isang higa ng isang katulad mo. Nanding, doon ka na muna matulog sa kwarto ni Biboy. Napapailing si Nanding sa sinabi ni Mayumi. Inaya niya itong lumabas upang doon sila makapag-usap nang walang ibang nakakarinig. Dismayado siya dahil pakiramdam niya ay nagdesisyon si Mayumi nang hindi muna siya nito kinausap. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin na sa kwarto natin matutulog si ina? Nasa banyo ka kasi nang mag-usap kami kung saan siya matutulog. Nanding, hindi naman siya maaaring sa sala matulog kasi mahihirapan siya. Sa kwarto naman ni Biboy ay pang-isahan tao lang ang kama doon. Ibig sabihin sa sahig ako ng kwarto ng anak natin matutulog, ganun ba? Oo, Nanding, ganun na nga. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Nanding, sabay sapo sa kanyang noo. Hanggang kailan ba mananatili dito ang nanay mo? Hindi ko alam, Nanding. Narinig mo naman ang sinabi ni ina kanina, di ba?
May kaguluhan ngayon sa Encantasia at hindi siya maaaring bumalik doon, lalo na't wala na siyang kapangyarihan. Nasa kamay na ni Azulan ang Encantasia at ang makapangyarihang setro. Kaya isang pagpapakamatay kung babalik si Ina sa aming mundo. Paano naman ako? Paniguradong araw-araw niya na akong mamaliitin para namang hindi mo kilala ang nanay mo. Magtiis ka na muna, Nanding. Huwag ka mag-alala at kakausapin ko si Ina tungkol sa pakikitungo niya sa'yo. Wala nang nagawa si Nanding, kundi ang hayaan na manatili si Ina sa kanilang bahay. Kahit paano ay naintindihan niya kung bakit yun kailangan mangyari. Pero alam niya rin na sa paninirahan ni Ina sa bahay nila ay siya ang labis na mahihirapan. Simula ng tuluyang manirahan na si Ina sa bahay ni Nanding, matapos sakupin ni Azulan ang Encantasia, ay mabilis na nagbago ang takbo ng araw-araw na buhay ni Nanding. Ang dating tahimik at payak na buhay nila ni Mayumi ay nahaluan ng tensyon dahil palaging may masamang puna si Ina sa kung paano kumilos si Nanding. Kahit sa trabaho ni Nanding ay pinapanood siya ni Ina at palagi itong naghahanap ng mali sa kanya. Sa loob-loob ni Nanding, pakiramdam niya ay siya ang nakikisama sa sarili niyang pamamahay. May mga araw na gusto na lang niyang lumabas ng bahay at hindi na bumalik. Kapag naririnig niya si Ina na bumubulong kay Mayumi ng mga salitang puno ng pangmamaliit patungkol sa kanya, ay nakakaramdam siya ng kagustuhan na sagutin ito, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nais pa rin niyang igalang ang kanyang biyenan. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na trabaho, ay inaya ni Nanding si Tonyo na mag-inuman sa harapan ng kanyang shop. Ilang buwan din kasing nanatili sa Maynila si Tonyo, kaya naisip niya na paraan yun upang makapagkwentuhan silang dalawa. Nang umepekto na ang alak kay Nanding, doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob na maglabas ng sama ng loob. Alam mo ba, Tonyo, na dito nakatira ang nanay ni Mayumi? Paano? Nagkakagulo raw sa mundo ng mga diwata. Ganun nangyari. Kaya dito gumulo na rin. Yung sinasabi mong masungit mong diwatang biyanan, nasaan ba siya? Gusto ko siyang makita eh. Nako, huwag mo nang asamin na makita si Ina. Diwata siya pero parang dragon na bumubuga ng apoy. Nakakatakot. At bakit naririnig ko ang aking pangalan sa inyong usapan? At ikaw lalaki, sino ka? Bakit mukha kang aswang? Mataray na itinuro ni Ina si Tonyo. Aba. Oo nga, para nga siyang dragon. Saka grabe din pala ang bunganga niya. Masyadong pasmado. Napakaduwag din talaga. Kung ano-ano ang inyong sinasabi sa akin habang wala ko rito. Bakit hindi niyo sabihin sa akin yan? Ngayong nandito na ako. Nang sandaling yon ay dumating na si Mayumi. Dala ang sisig na niluto nito na pulutan ni Nanding at Tonyo. Ano nangyayari rito? At parang nagtatalo na naman kayo. Paano yung nanay mo, Mayumi? Pupunta rito tapos kung ano-ano sinasabi sa amin. Ano ba kasi ginagawa ng dalawang hampas lupa na yan at umiinom sila ng may kulay na inumin? Ina, alak po yan. Isang inumin po na nakakalasing. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Nandito ako dahil may nais akong sabihin sa inyong lahat. Sumunod kayo sa akin sa loob. Ngayon na. Nakataas ang noo na naunang pumasok sa loob ng bahay si Ina. O ano? Kita mo na ginawa ng nanay mo, Mayumi? Nananahimik kami rito ni Tonyo at ngayon nga lang kami nag-iinuman tapos biglang nanggugulo. Ayaw niya talaga akong maging masaya. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Pinaglihi yata sa gera yan eh.
Hayaan mo na. Ang mabuti pa'y sumunod na lang tayo. Kanina ko pa kasi napapansin na balisa si ina. Baka importanteng sasabihin niya sa atin. Tara na. Wala nang nagawa si Nanding at Tonyo kundi ang sumunod sa loob ng bahay kasama si Mayumi. Naabutan nila si ina na nakaupo sa pang-isahang upuan habang si Biboy ay naglalaro ng robot sa saig. Magkakatabing naupo sina Nanding, Mayumi at Tonyo sa sofa. Nang tignan ni Nanding si ina ay doon niya napansin ang pagkabahala sa mga mata nito. Biboy, doon ka na muna sa kwarto at may pag-uusapan kami rito. Hayaan mo siyang marinig ang pag-uusapan natin dahil parte siya ng pamilyang ito. Ang paalisin mo ay ang Tonyo na yan dahil hindi siya kasama sa ating pamilya. Aba, kahit hindi niyo ako kadugo, ay parang parte na rin ako ng pamilya ni Nanding, no? Mas nauna pa nga ako dumating sa buhay ni Nanding kaysa sa inyo eh. Napakawalang galang. Para sa iyong kaalaman, ay ako ang reyna ng Encantasia, kaya lagyan mo ng paggalang iyong pagsasalita sa akin. Pero wala ka naman sa Encantasia eh, at hindi ka isang reyna dito. Pwede bang tama na yan? Tama ng pagtatalo nyo. Ano ba yung importanteng sasabihin mo sa amin, ina? Dinalaw ako sa akin panaginip ng isang diwata mula sa Encantasia. Ipinakita niya sa akin kung ano nang nangyayari ron ngayon. Higit na sa kalahati ng mga diwatang nagiging aswang nang dahil kay Azulan. Ang makapangyarihang setro na dapat ay ginagamit sa kabutihan at pagpapanatili ng balanse sa ating mundo ay ginagamit ni Azulan sa kasamaan. Maraming diwata ang nagtatago at wala ng lakas ng loob na makipaglaban. Nakakahindik dahil tila unti-unti nang nagiging mundo ng mga aswang ang Encantasia. Abagin langit, wala po bang paraan para maibalik ang kapayapaan sa Encantasia, ina? Baka kung hindi tayo kikilos, ay tuluyan ng lamunin ng kadiliman ang ating kaharian. Ang tanging paraan lamang ay ang matalo si Azulan sa isang laban at mabawi sa kanyang makapangyarihang setro. Kailangan ay maliwanagan ang isip niya na ang kanyang ginagawa ay mali at magdudulot lamang ng hindi magandang epekto sa Encantasia. Napakadali naman pala ng solusyon sa problema niyo eh. Di kausapin niyo yung Azulan na yun at makiusap kayo na ibalik ang setro. Tapos! Sa tingin mo ba ay hindi namin ginawa yan ng paslupa? Ginawa ko na yan. Nagpakababa ako at lumuhod pa ako sa harapan ng aking kapatid na si Azulan. Pero hindi niya ibinalik sa akin ang setro. Puno ng galit ang kanyang puso dahil ang iniisip niya ay ang pinagkaitan siya ng aming ama't ina ng pagkakataong mamuno sa Encantasia. Ang hindi niya alam ay kalahati ng Encantasia ay nakatakdasa ng ipagkaloob sa kanya. Pero pinangunahan siya ng galit at inggit. Kung hindi madala sa santong dasalan, edi daanin sa santong paspasan. Tama ka dyan, Tonyo. Ganun nga, ina. Bumalik po kayo sa Encantasia. Tapos, kalabanin niyo po yung kapatid niyo. Hindi ka talaga nag-iisip ang paslupa. Hindi ba't sinabi ko na kinuha ni Azulan ang aking kapangyarihan? Hindi na sapat ang kapangyarihan ko para matalo siya sa isang laban. Kung ganun, ay ako makikipaglaban sa kanya, ina. Ako ang haharap kay Azulan. May kapangyarihan pa ako. Kahit matagal ko na itong hindi ginagamit, ay sigurado ako na sapat ito para magkaroon ako ng tsansang manalo laban sa kanya. Aba, sandali lang naman. Hindi ako papayag na makipaglaban ka, Mayumi. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ngayon lang ako sasang-ayon sa'yo, hampas lupa. Tama ang sinabi ng iyong asawa, Mayumi. Kahit buo pa ang iyong kapangyarihan, ay hindi ito sapat para matalo mo si Azulan. Isa na siyang aswang ngayon at hawak pa niya ang setro.
Isa pa, hindi lang si Azulan ang kailangan mong makaharap, kundi maging ang mga diwatang ginawa na niyang aswang. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang lahat. Kahit hindi nakatira sa Encantasia, ay labis ang pagkabahala ni Nanding, lalo na't alam niya na mahalaga sa kanyang asawa ang lugar na yon. Hinawakan niya ang kamay ni Mayumi at nang tumingin ito sa kanya, ay masuyo niyang pinisil ang kamay nito. Kung ganun, wala na po ba talaga tayong magagawa para maibalik sa dati ang ating mundo, ina? Ang totoo ay meron isang sandata na matatagpuan sa bundok ng Encantasia. Yun ay ang espada ng liwanag. Isa yung makapangyarihang espada na ginamit noon ng mga sinaunang diwata upang talunin ang masasamang diwata na sinubukang angkinin ang Encantasia. Sigurado ko na kung gagamitin ang espada ng liwanag kay Azulan, ay maaaring maging malaki ang posibilidad na matalo siya, kahit nasa kanya pa ang makapangyarihang setro. May solusyon naman po pala, ina. Bakit hindi natin kunin ang espada ng liwanag sa bundok na yung sinasabi? Ngunit, isinumpa ng pinuno ng masasamang diwata ang espada ng liwanag bago ito mamatay. Sinabi niya na wala ng kahit na sino ang maaaring humawak o gumamit ng kapangyarihan ng espada ng liwanag, dahil kung sinong diwata ang hahawak nun ay agad na mamamatay. May ilang diwata ang hindi naniwala sa sumpang yun, kaya sinubukan nilang kunin ang espada, at nang mahawakan nila yon ay bigla na lang silang binawian ng kanilang buhay. Muling natahimik ang lahat. Hindi akalain ni Nanding na magkakaroon ng ganong kalaking problema ang Encantasia. Ang akala niya kasi sa mundo na yon ay puro kasiyahan lamang dahil lugar yon ng mga diwata. Hindi niya inisip na gaya rin yon sa mundo ng mga tao na may mga nais na agawin ang paghahari sa isang lugar dahil meron itong masamang intensyon. Hanggang sa biglang nagsalita si Biboy. Napakadali naman po pala ng solusyon sa problema nyo eh. Kung hindi po pwedeng diwata ang kumuha ng espada ng liwanag, di tao po ang pakuha ninyo. Hindi po ba? Ang sabi sa sumpa ay diwata lamang po hindi pwedeng humawak sa espada. Lahat sila ay napatingin kay Biboy. Kasunod nun ay kay Nanding naman, napunta ang tingin ng lahat. Agad na nabasa ni Nanding ang iniisip ng lahat, kaya bahagya siyang kinabahan. Wow, teka. Bakit kayo nakatingin sa akin? Napakatalino talaga ng anak mo, Mayumi. Tama si Biboy. Diwata nga lang ang hindi pwedeng humawak sa espada ng liwanag, kaya maaaring isang mortal ang kumuha nun at gumamit para labanan si Azulan. Nanding, siguro naman ay alam mo na kung anong iniisip namin. Teka, wag niyong sabihin na ako ang kukuha ng espadang yun. Tama ka, Nanding. Alam ko naman tapang ka. Naniniwala ko na maaaring ikaw ang makakapagligtas sa Encantasia mula kay Azulan. Kaya pakiusap, Nanding. Pumayag ka na. Mabilis na tumayo si Nanding. Bakas sa mukha niya ang pagtutol. Ayoko! Hindi ko ilalagay ang buhay ko sa panganib para sa Encantasia, no? Sakang payapa-yapa ng buhay ko rito sa mundo eh. Naku, baka mamaya dyan pa ako mamatay eh. Hindi na ako nagtataka kung bakit ka tumatanggi hampas lupa. Noon pa man, ay alam kong duwag ka. At isa pa, bakit naman ako aasa na ililigtas ng isang mortalang mundo ng mga diwata? Mayumi, huwag mo nang pilitin pa ang asawa mo. Kita mo na, ina. Imbis na magmakaawa sa akin na pumayag ako, ay mamaliitin pa ako. At bakit ako magmamakaawa sa iyo, Aber? Isa kong reyna ng mga diwata. Kahit kailan, ay hindi ako magmamakaawa sa isang kagaya mo. Nanding, parang awa mo na. Hindi, Mayumi.
Ayokong isugal ang buhay ko sa ganyang misyon. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa kayong makasama na matagal ni Biboy. Pasensya na pero hindi mo ako mapipilit sa gusto mong mangyari. Baka pwede mong pag-isipan muna, Nanding. Buo na ang desisyon ko, Mayumi. Hindi ako makikialam sa problema ng mundo nyo. Mabigat ang mga akbang na lumabas ng bahay si Nanding. Sumagap siya ng sariwang hangin habang nakatayo sa labas. Pakiramdam niya ay napakabigat ng dibdib niya dahil hindi niya inakala na ipapasa sa kanya ni na Mayumi ang isang problema na kung tutuusin ay wala naman siyang kinalaman. Alam din niya sa kanyang sarili na wala siyang kakayahan na makipaglaban at yun ang kanyang ikinakatakot. Lumipas ang ilang araw at sa kabila ng pagiging buo ng desisyon ni Nanding na huwag makialam sa problema sa Encantasia ay hindi niya malaman kung bakit tila mabigat ang kanyang kalooban. Sa loob ng isipan niya ay hindi siya matahimik. Lagi niyang naiisip ang Encantasia at ang sinabi ni Ina na pananakop ni Azulan, lalo na ang pagkasira ng balanse sa mundo ng mga diwata. Isang umaga, habang abala si Nanding sa loob ng kanyang shop sa pagkukumpuni ng isang sirang radyo, ay pumasok doon si Mayumi. Bagsak ang balikat nito at naramdaman ni Nanding kung bakit naroon ang kanyang asawa. Nanding? Mayumi, alam ko kung anong sasabihin mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Alam kong importante sa iyo ang Encantasia. Pero bakit hindi mo na lang hayaan ang lugar na yun? Dito ka na nakatira sa mundo ng mga tao, di ba? Papayag na rin ako na dito na si Ina manirahan sa atin, kahit palagi siyang masungit sa akin. Pero Nanding, bahagi ng aking pagiging diwata ang Encantasia. Kung wala ang mundong yun, ay wala rin ako ngayon sa inyong harapan. Hindi ito para sa amin ni Ina, kundi sa mga diwatang naroon na nakakaranas ng takot at hirap ng dahil kay Azulan. Isa pa, naisip ko rin na kung gagawin mo to, ay baka tuluyan ka ng matanggap ni Ina. Kapag nakita niya na mali siya sa mga sinasabi niya sa'yo, ay sigurado ako na magbabago ang tingin niya sa'yo, Nanding. Kaya Nanding, parang awa mo na. Pumayag ka na. Ikaw lang ang maaaring kumuha ng espada ng liwanag. Napahinto si Nanding. Ibinaba niya ang panghinang at saka siya tumingin kay Mayumi. Ang totoo ay matagal nang nais ni Nanding na maging maayos ang pakikitungo sa kanya ni Ina. Bilang nanay ito ng kanyang asawa, ay gusto niya na meron silang magandang relasyon. Pakiramdam niya kasi kahit na anong gawin niya ay hindi siya matatanggap ni Ina bilang kabiyak ng anak nito. Napakurap si Nanding sa loob ng maraming araw na ginugol niya sa pag-iwas sa tanong. Yun lang ang salitang gumising sa kanya. Hindi para pumatay, hindi para makipagdigma, kundi para ipagtanggol. Hanggang sa marahang tumango si Nanding. Sige, pumapayag na ako sa gusto niyong gawin ko. Kukunin ko ng espada ng liwanag, pero hindi ko maipapangako sa inyo na magtatagumpay ako. Sa labis na kasiyahan ni Mayumi ay hindi na ito nakapagsalita. Maigpit siya nitong niyakap habang umiiyak. Bagamat may takot at kaba sa puso ni Nanding, ay napagtanto niya na pagkakataon niya na yon upang ipakita kay Ina na karapat-dapat siya kay Mayumi bilang asawa nito. Hindi muna ipinaalam ni Nanding at Mayumi ang pagbabago sa isip ni Nanding. Nagkasundo sila na sabihin yun pagsapit ng gabi sa kanilang pagsasalo-salo sa hapunan. Matapos maghain ni Mayumi ay naupo na silang lahat. Magdadasal na sana sila nang biglang dumating si Tonyo. Hindi na ito nagpaalam at naupo na ito. Oy! Saktong-sakto pala dating ko at kakain na.
Oy ka dyan. Anong kakain na? Kasi naman ayoko ng ulam sa bahay kaya dito na lang ako kakain. Ina, ikuha mo nga ako ng pinggan tsaka kubyertos. Anong sabi mo, hampas lupa? Inuutusan mo ba ako? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na may konti pa akong kapangyarihan at kaya kitang gawing palaka na puno ng kulugo. Gusto mo ba nun? Ikaw naman hindi ka mabiro. Sabi ko nga ako na lang ang kukuha. Alam mo naman komedyante ako Poing. Tumayo muna si Tonyo upang kumuha ng pinggan at kubyertos. Nang makabalik na ito sa pagkakaupo, ay nagdasal na sila at nagsimulang kumain. Maya-maya ay nagkatinginan sila ng Ding at Mayumi. Tumango si Nanding bilang hudyat na maaari nang magsalita ang kanyang asawa. Ina, may mahalaga pala kaming sasabihin sa inyo ni Nanding. Ano yon? Nagbago na po ang isip ng aking asawa. Kukunin na po niya ang espada ng liwanag sa Encantasia at haharapin niya po si Asulan upang kunin dito ang makapangyarihang setro. Tumaas ang kilay ni Ina. Uminom muna ito ng tubig bago nagsalita. Kung napipilitan lamang siya, kahit wag na. Kita mo na? Kita mo ng ugali ng nanay mo, Mayumi? Imbis na magpasalamat sa akin, nagmamataas pa. Anong klaseng ugali yan? Nanding. Napailing si Nanding. Alam niya na hindi kayang maging mababa ni Ina sa isang gaya niyang tao, pero hindi niya inakala na kahit nasa panganib na ang Encantasia, ay ayaw pa rin itong maging magpakumbaba. Ina, hindi po napipilitan si Nanding. Buo na po ang loob niya na iligtas mula kay Asulan ng Encantasia. Sana naman po isuportahan na lang natin siya at ibigay natin sa kanya lahat ng tulong na maaari nating ibigay. Sige, wala naman akong magagawa kundi ang hingi ng tulong ng iyong asawa. Hayaan mo. At pagkatapos ng ating hapunan, ay magpaplano tayo ng ating gagawin. Mas pinili na lang ni Nanding na wag magsalita. Alam niya na kung bubuka pa ang bibig niya, ay maaaring maging sanhi yun ng kanilang pagtatalo-talo. Matapos ang hapunan ay nagtipon-tipon sina Nanding, Mayumi at Ina sa sala. Naroon din sina Tonyo at Biboy upang makinig. Hampas lupa, ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa'yo na hindi basta-bastang kalaban si Asulan. Isa siyang aswang na may dugong diwata. Isa pa, nasa kanya ang aking makapangyarihang setro. Ngunit huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay kang kunin ang espada ng liwanag, ay palalakasin ka nito at magkakaroon ka ng kakayahan sa pakikipagdigma. Kung ikaw ay siswertihin, yayakapin ka ng espada at hahayaan ka nitong gamitin ang rurok ng kapangyarihan nito. Sana nga lang ay magtagumpay ka dahil duda pa rin ako sa kakayahan mo. Ina, maaari bang huwag niyo na pong maliitin ang aking asawa? Mas makakatulong po sa kanya kung palalakasin po natin ang kanyang loob. Hayaan mo na, Mayumi. Sanay naman ako sa nanay mo Pero, saan ko ba makikita ang espada ng liwanag? Ikinumpas ni Ina ang isa nitong kamay at mula roon ay lumitaw ang isang papel na kulay kayumanggi. Nagulat sila nang biglang pumalakpak ng malakas si Tonyo. Hala! Ang galing! Magic Nanding! Pwede mo palang ipasok sa perya ang biran mo. Panigurado, malaki ang kikitain nyo dyan. Mahusay Manahimik ka, hampas lupa. Huwag niyo na lang pong pansinin si Tonyo, Ina. Sadyang mahilig lang siyang magbiro. Inirapan ni Ina si Tonyo. Inabot ni Ina ang papel kay Nanding na agad naman niyang tinanggap. Ano naman ito? Isa yang mahiwagang mapa.
Kapag nasa Encantasia ka na, ay makikita mo riyan ang daan kung paano makakapunta sa bundok na kinaroroonan ng Espada ng Liwanag. Hindi ka namin maaaring dalhin ng direkta sa kinaroroonan ng Espada sapagkat napapaligiran yon ng proteksyon mula sa mga diwata. Simula nang mapatunayan na namamatay ang diwatang hahawak sa Espada ng Liwanag, ay ginamit ko noon ang aking setro upang wala ng diwata ang magtangkang kunin ng espada. Pero hindi ba pwedeng may kasama ako na makakatulong man lang? Sasamahan kita ng ding. Ngunit ikaw lang ang aakit sa bundok na kinaroroonan ng espada. Dahil hindi ako makakakit doon. Dahil sa proteksyon na inilagay doon ni Ina. Hihintayin na lamang kita sa ibaba. Kung gano'n sasama rin ako. Gusto ko makapunta sa Encantasia. Baka makakita rin ako doon ng dawan ko. Yung bang diwata na mapapangasawa. Hehehe. Sa itsura mong iyan, magkahanap ka na mapapangasawang diwata roon? Ewan ko na lamang kung may magkakagusto sa'yo. Basta, sasama ako. Hindi ko pwedeng pabayaan ang best friend ko, no? Nanding, isama mo ako Makakatulong ako sa'yo doon, promise. Matamang tinignan ni Nanding si Tonyo at kahit mukha itong hindi seryoso, ay naramdaman niya ang kagustuhan itong makatulong. Kaya sa huli ay pumayag na siyang isama si Tonyo sa Encantasia. Kinaumagahan, naghanda na si Nanding sa pagtungo sa Encantasia kasama sina Mayumi at Tonyo. Muli silang nagtipon-tipon sa sala. Kapwa may dalang itak sina Nanding at Tonyo para handa sila kung sakali na magkaroon ng laban na hindi nila inaasahan. Lumapit si Ina kay Mayumi at hinawakan nito ang mga kamay ni Mayumi. Mayumi anak, mag-iingat kayo. Hangad ko ang tagumpay nyo. Magtiwala lamang po kayo kay Nanding, Ina. At ipagdasal niyo rin po sa ating lumikha ang aming tagumpay. Kayo na po muna ang bahala kay Biboy. Marahang tumango si Ina. Nagpaalam na sina Nanding at Mayumi kay Biboy. Nagbilin sila sa kanilang anak na wag itong magpasaway habang wala sila. Nay, Tay, babalik pa naman po kayo, di ba? Oo naman anak, babalik kami ng nanay mo. At kapag maayos na ang Encantasia, ay pupunta tayong lahat doon. Promise po? Oo, promise. Nakangiting ginulo ni Nanding ang buhok ng anak niyang si Biboy. Kinakabahan siya, pero hindi niya yun ipinakita sa kanyang anak. Ayaw niya na masyado itong mag-alala sa panganib na kanilang susuungin. Sige na, humayo na kayong tatlo. Marahang tumango si Ina at tinignan nito si Nanding at Tonyo. Kumapit kayong dalawa sa aking balikat at ipikit niyo ang inyong mga mata. Sinunod ni Nanding at Tonyo ang sinabi ni Mayumi. Sabay nilang ipinatong ang kanilang mga kamay sa balikat ni Mayumi. Nang pumikit sila, ay naramdaman nila ang malamig na hanging yumakap sa kanila. Sandali nilang naramdaman ang pag-angat ng kanilang mga paa. Nang lumapat muli ang kanilang mga paa, ay ramdam ni Nanding na hindi na sila sa semento nakatapak, kundi sa lupa na. Maaari niyo nang buksan ang inyong mga mata. Nandito na tayo sa Encantasia. Sa pagmulat ni Nanding, ay napanganga sila sa nakita nila na paligid. Nasa gitna sila ng isang gubat. Malalaki ang mga punong naroon na may gininto ang mga dahon. May mga halaman na puno ng bulaklak na kahit umaga ay kitang-kita nila ang natural na pagkinang ng talulot ng mga bulaklak. Makulimlim ang kalangitan. Makapal ang itim na ulap na parang may nagbabadyang napakalakas na ulan. Grabe! Totoong ginto ba mga dahon ng mga puno rito, Mayumi? Oo naman, Tonyo. Pero hindi pinapansin yan dito sa aming mundo. Dahil normal lang yan. Para sa amin, naginto ang dahon ng mga puno.
Pwede ba akong magdala niyan pabalik sa mundo ng mga tao? Pabirong binatukan ni Nanding si Tonyo. Napakamot si Tonyo sa likod ng ulo. Puro ka talaga kalokohan. Wala tayo rito para sa ginto. Gusto mo bang ibalik ka na ni Mayumi sa mundo ng mga tao ngayon din, ha? Ano ka ba, Nanding? Pambira ka naman, nandito na tayo eh. E di sulitin na natin. Isipin mo, kung makukuha natin ang lahat ng dahon sa kahit isang puno lang, ay panigurado, magiging mayaman na tayo. Hehe. Manahimik ka. Mag-focus ka sa kung bakit tayo nandito. Tapos. Maya-maya ay isang maliit na nilalang na may pakpak na parang sa tutubi ang dumapo sa balikat ni Mayumi. Para yung diwending may pakpak. Napansin ni Nanding na tila may ibinulong ang mahiwagang nilalang bago yun lumipad palayo. Tutubi ba yun? Hindi, Tonyo. Yun si Leia. Isa siyang lambana. Ang sabi niya sa akin ay marami ng diwata ang naging aswang dahil kay Azulan. Kaya kailangan na natin kumilos kagad para mabawi na natin kay Azulan na makapangyarihang setro at ang Encantasia. Kinuha ni Nanding ang mapa na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Binuksan niya yon pero napakunot ang noo niya dahil blanko ang papel. Ano ba tong mapang binigay sa atin ni Ina? Wala namang nakalagay eh. Niloloko ba niya tayo? Akin ang mapa, Nanding. Alam ko kung paano yung gamitin. Kinuha ni Mayumi ang mapa at nang haplusin nito ang papel ay unti-unting lumitaw roon ang mapa papunta sa kinaroroonan ng espada ng liwanag. Kailangan mo kasing hilingin sa mapa na to kung saan ka tutungo. Nandito na tayo ngayon. Kailangan nating makalabas sa gubat na to para makarating sa paanan ng bundok. Kapag nandun na tayo, ay kayo na lang ni Tonyo ang maaaring makakyat sa kinaroroonan ng espada ng liwanag. Tayo na. Magsimula na tayo maglakad upang hindi tayo abutin ng dilim. Nauna nang naglakad si Mayumi habang hawak ang mapa. Agad namang sumunod dito sina Nanding at Tonyo na parehas panayan linga dahil sa napakaraming hiwaga at kakaibang bagay na nakikita nila sa kanilang dinaraanan. Nagpatuloy sina Nanding, Mayumi at Tonyo sa gitna ng mahiwagang gubat sa Encantasia. Napapalibutan pa rin sila ng mga ginintoang mga puno at may nadaanan din silang talon na dumadaloy pataas ang tubig na sa halip na pababa. Sa kabila ng kagandahan ng paligid ay patuloy na nararamdaman ni Nanding ang bigat ng hangin. Makalipas ang ilang oras ng tuloy-tuloy na paglalakad ay nakarating na sila sa paanan ng bundok. Matarik yun at ang tuktok ay natatakpan ng maitim na ulap. Huminto sila sa tabi ng isang malapad na bato. Nandito na tayo sa paanan ng bundok na kailangan niyong akyatin. Hanggang dito na lang ako. At kayong dalawa na lang ang magpapatuloy. Grabe! Napakataas naman ang bundok na yan. Ilang araw kaya bago namin maakyat yan? Hindi nyo kailangan makarating sa tuktok ng bundok na yan. Ayon sa mapa, ay nasa gitnang bahagi ng bundok ang kuwebang kinaroroonan ng espada ng liwanag. Nanding, ikaw na ang maghawak ng mapa. Sundan mo lang ang gintong linya at sigurado kung mararating nyo ang dapat nyong puntahan. Kinuha ni Nanding ang mapa mula sa kanyang asawa at mahigpit niya itong niyakap. Naku, pambihira. Dito pa nagmatamisan na dalawang to. Hoy, tama na nga yan. Mag-iingat ka, Nanding. Ikaw din, Ling. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala dahil bibilisan lang namin ni Tonyo at babalik kagad kami. Hintayin mo ako, ha? Oo, sige. Dito ko na lang kayo hihintayin sa malapad na bato. Hindi ako aalis dito. Sige na, humayo na kayong dalawa. Matapos kumalas ni Nanding sa pagkakayakap kay Mayumi, ay isang mabilis na halik sa labi ang iginawad ni Nanding sa kanyang asawa. Hindi na sila nagtagal doon ni Tonyo
at nagsimula na silang umakyat sa matarik na bundok. Sa pag-akyat nila Nanding at Tonyo sa bundok ay napansin nilang naging bagyang madilim ang paligid. Sa sobrang tarik ng daan ay kailangan nilang humawak sa mga ugat at mga bato para hindi sila dumausdos pababa. Ang bawat takbang ni Nanding ay mabigat pero hindi siya tumigil. Sa likod niya ay naroon si Tonyo na panay ang reklamo sa tuwing nadadapa. Pambira naman buhay to. Kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang aakyatin natin bundok dito, sinamahan ko na lang sana si Mayumi sa baba. Di bumaba ka na. Kaya ko naman magpunta sa kinaroroonan ng Espada ng Liwanag nang ako lang eh. Dami mong reklamo. Ayoko nga. Nakakatakot nang bumaba ng mag-isa eh. Kahit umaga, dilim na kagad. Habang pataas ng pataas ang kanilang inaakyat, ay lalo ring tumitindi ang kadiliman. Hanggang sa wakas, ay narating na ni Nanding ang gitnang bahagi ng bundok. Isang malaking kuweba ang nakita nila roon. Huminto si Nanding at tinignan niya ang mapa. Ito na nga ang kuwebang tinutukoy dito sa mapa, Tonyo. Ay, sa wakas. Hindi ko na talaga kayang maglakad eh. Nanginginig na ang mga patbinti ko. O sige, dito ka na lang. Ako na lang ang papasok sa loob ng kuweba. O sige, mabuti pa nga. Baka kung may anong halimaw sa loob ng kuweba na yan eh. Basta kapag may problema, sumigaw ka kagad ha. Tatakbo kagad ako pababa. At talagang iiwan mo ako dito? Ang ibig ko sabihin eh, bababa ako para humingi ng tulong kay Mayumi. Ganun ang gagawin ko. Pambihira ka naman, oo. Wala namang tulong na magagawa si Mayumi kung sakali. Hindi ba't walang diwatang nakakaakyat sa bundok na to? Pero, bahala na kung anong gusto mong gawin. Basta, papasok na ako sa kuweba para kunin ang Espada ng Liwanag. Gusto ko nang matapos to para makabalik na tayo sa mundo ng mga tao. Maingat na pumasok si Nanding sa kuweba matapos niyang iwanan kay Tonyo ang mapa. Napakadilim ng paligid. Pinilit niyang sanayin ang kanyang mata sa dilim. Ngunit labi siyang namanga nang nagliwanag ang dingding ng kuweba na parabang ginagabayan siya kung saan dapat dumaan. Sinundan niya ang mga liwanag sa dingding hanggang sa makarating siya sa dulo ng kuweba. Doon ay isang malaking bato ang bumungad sa kanya. Sa ibabaw ng bato ay naroon ang isang espadang kulay ginto na nakatusok sa gitna ng bato at may bahagyang sinag na kumakawala mula sa talim nito. Alam niya sa kanyang sarili na yun na ang Espada ng Liwanag. Akala ko naman tapos na ang akyatan, pero hindi pa pala. Umakyat si Nanding sa ibabaw ng bato. Nahirapan siya, pero inisip niya na hindi na siya pwedeng sumuko dahil abot kamay na niya ang Espada ng Liwanag. Pagkarating sa tuktok ng bato, ay hinawakan niya ang espada at sinubukan niyang hugutin, pero hindi man lang yun gumalaw. Ilang beses niyang sinubukan, pero nabigo lamang siya. Paano ba to? Espada ng Liwanag? Yuhu! Parang awa mo na. Magpahugot ka na sa akin. Kailangan kita dahil kailangan kong iligtas ang Encantasia mula kay Asulan. Huwag mo namang sayangin ang pagod ko para makarating lang dito. Nakikiusap ako sa'yo. Huminga ng malalim si Nanding at muli niyang sinubukang hugutin ang espada. Labi siyang natuwa dahil sa pagkakataon na yon ay matagumpay niya nang nakuha ang Espada ng Liwanag. Ayos! Kailangan ka lang palang pakiusapan bago ka magpakuha eh. Ngunit labis na nagulat si Nanding nang biglang lumindol. Isang matinding puting liwanag ang pinakawalan ng espada. Napapikit si Nanding at halos lamunin ng liwanag ang buong katawan niya. Isang bugso ng kakaibang enerhiya ang dumaloy mula sa espada patungo sa kanyang mga kamay, sa kanyang dibdib, hanggang sa bawat parte ng kanyang katawan. Pakiramdam niya
ay parang may apoy na dumadaloy sa kanyang dugo, ngunit hindi siya nasasaktan. Nang unti-unting nawala ang liwanag, ay ibinukas niya ang kanyang mga mata. Namangha si Nanding sa kanyang nakita dahil bagyang nagliliwanag ang buong katawan niya. Sa loob ng kanyang katawan ay naramdaman niya ang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Kailangan malaman na ni Mayumi na nakuha ko ng espada ng liwanag. Sigurado ko na matutuwa yun sa ibabalita ko sa kanya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Nanding. Mula sa itaas ng bato ay tumalon siya pa ibaba. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ang napakataas na bato. Hanggang sa napagtanto niya na maaaring ipinagkatiwala na sa kanya ng espada ang kapangyarihan nito, kaya niya yon nagawa. Mabilis na tumakbo si Nanding palabas sa kuweba. Sa labas ay nakita niya si Tonyo na nakasandal sa isang puno habang nakaupo. Humihilik ito ng malakas at napakalalim ng tulog. Kita mo tong taon to. Hoy! Hoy, Tonyo! Tonyo, gumising ka na dyan! Napabalikwas ng bangon si Tonyo at pupungas-pungas pa nitong inihilamos ang palad sa muka. Pambihira ka! Talagang nagawa mo pang matulog, ha? Paano kung may mga aswang pala rito? E di, ang dali mong napatay. Grabe kasi ang pagod ko sa pag-akyat natin dito sa bundok eh. Pero teka, yan na ba ang espada ng liwanag? Oo, ang astig, di ba? Kaya nga, saka nagliliwanag ang katawan mo. Para kang taong bumbilya, Nanding. Puro ka talaga kalokohan. Ang mabuti pa'y bumaba na tayo para malaman na ni Mayumi na nakuha ko ng espadang to. Sadali lang. Pwede bang magpahinga na muna tayo? Hindi ka pa ba nakakapagpahinga sa ginawa mong pagtulog kanina? Tara na! Hindi na hinintay ni Nanding na magsalita si Tonyo at nauna siyang naglakad pababa ng bundok. Wala nang nagawa si Tonyo kundi ang sumunod sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Nanding ang lakas at kapangyarihan na patuloy niyang nararamdaman. Napakagaan na ng paghakbang niya, kaya naman mas naging mabilis ang pagbaba niya habang si Tonyo ay naiwan sa likuran niya ng ilang metro ang layo sa kanya. Nang makarating si Nanding sa malapad na bato, ay nagtaka siya dahil wala roon si Mayumi. Malakas niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit tanging katahimikan ang nakuha niyang sagot. Hindi nagtagal ay nakababa na rin si Tonyo ng bundok. Habol nito ang paghinga at tagaktak ang pawis nito sa muka. Grabe ka, Nanding. Ay, wala ka man lang pakisama. Siraulo ka. Hindi mo man lang ako inintay. Hindi ba? Dito natin iniwan si Mayumi? Oo, yan yung malapad na bato, di ba? Ang sabi niya, dito lang siya at hindi siya alis dito. Nasa na ba yung asawa mo? Kaya nga tinatanong ko sa iyo eh, kasi hindi ko alam. Baka naman namasyal lang. Marunong tumapad sa usapan si Mayumi. Kaya alam ko na dapat ay nandito lang siya kung saan natin siya iniwan. Masama to. Hindi magandang pakiramdam ko, Tonyo. Pinakiramdaman ni Nanding ang paligid. Mas naging mabigat ang hangin at napansin niya na mas lalong dumilim. Maigpit niyang hinawakan ng espada ng liwanag dahil tila may nakaambang panganib na susunggab sa kanila anumang oras. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na yabag sa kanilang unahan. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay lumitaw si Mayumi na hawak ng isang matangkad na nilalang na may nakakatakot na anyo. Pula ang mga mata nito at may matutulis na ngipin. Nakasuot ito ng baluti na mukhang yari sa matibay na uri ng bakal. Matutulis sa mga kuko nito at hawak nito ang makapangyarihang setro ni Ina. Nasa likod ni Mayumi ang nilalang. Hawak nito si Mayumi sa braso habang ang setro ay nakatutok sa leeg nito. Hindi na kailangan tanungin ni Nanding kung sino ang aswang na may hawak sa kanyang asawa dahil sigurado siya na yun ang kapatid ni Ina na si Azulan.
Pakawalan mo ang asawa ko, Azulan! Kung ayaw mo mamatay! Kilala mo pala ako, mortal. Ngunit kahanga-hanga ka. Dahil nagawa mong kunin ang espada ng liwanag. Nais ko ring makuha yan upang mas lalo kong maging makapangyarihan. Asa ka pa? Hindi mo ba alam na hindi to maaaring hawakan ng diwata? Kahit aswang ka, ay diwata ka pa rin, hunghang! Minamaliit mo ang aking kapangyarihan at kakayahan. Kayang-kaya kong alisin ang sumpang meron ng espadang yan upang magamit ko yan sa mabilis sa pagsakop ko sa Encantasia. Ibigay mo yan sa akin, kapalit ng iyong asawa. Nanding! Huwag mong ibibigay sa kanya ang espada! Huwag! Huwag kang mag-alala, Mayumi. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang espadang to. Nagpakahirap ako sa pagkuha nito eh. Tapos ibibigay ko lang sa kanya. Kung ganon, ay panoorin mo kung paano kong papatayin ang asawa mo. Isang nakakatakot na ngisi ang pinakawalan ni Azulan. Itinaas nito ang setro. Pero bago pa nito masaktan si Mayumi, ay tila may nagbulong na kay Nanding kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis niyang itinusok sa lupa ang espada at nagpakawala yun ng nakakasilaw na liwanag. Gumapang ang liwanag papunta kay Azulan. Hindi na nakita ni Nanding ang nangyari kay Azulan, pero narinig niya ang malakas nitong pagsigaw. Nang mawala ang liwanag, ay nakawala na si Mayumi kay Azulan. Naglaho si Mayumi at nang lumitaw ito ay nasa tabi na ito ni Nanding. Sandaling niyakap ni Nanding si Mayumi dahil sa labis na kasiyahan na nagawa niya itong iligtas mula kay Azulan. Kung inaakala nyo na ligtas na kayo, ay nagkakamali kayo. Mga alagad kong aswang, lumabas kayo at patayin nyo sila! Mula sa kadiliman ay mabilis na lumabas ang mga aswang na mukhang kanina pa nagtatago at naghihintay lamang ng hudyat ni Azulan. Lahat ay galit na nakatingin kina Nanding at Mayumi. Hinawakan ni Mayumi ang isang kamay ni Nanding at mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na makipaglaban dahil alam niyang nasa tabi niya ang kanyang asawa. Nang inutusan ni Azulan ang mga aswang na umatake, ay parang mga robot na sumunod ang mga yon. Mabilis na tumakbo ang mga aswang papunta kina Nanding. Ikinumpas ni Mayumi ang mga kamay nito at umangat ang mga ugat ng puno sa harapan nila. Naging tila pananggalang nila yon na naging dahilan para mahirapan ang mga aswang na makalapit sa kanila. Humugot ng malalim na paghinga si Nanding at itinaas ang espada ng liwanag. Naglabas ng liwanag ang espada at saka siya tumakbo palapit sa mga unang aswang na sumugod sa kanila. Nang salubungin niya ang mga yon ng kanyang espada, ay isang malakas na liwanag ang tumama sa katawan ng mga ito. Bumaon sa katawan ng mga aswang ang espada, pero imbis na masugatan ay nagliwanag ang mga aswang at nawalan ng malay. Sa pagbagsak ng mga aswang sa lupa, ay unti-unting nagbago ang anyo ng mga yon, hanggang sa tuluyang bumalik ang mga yon sa pagiging diwata. Ano to? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Mukhang hindi mo alam kung anong tunay na kapangyarihan ng espada ng liwanag. Sinabi sa akin ni Ina ng espadang hawak ng aking asawa ay hindi nilikha para pumatay, kundi upang sakupin ng liwanag ang kadiliman. Nagulat si Nanding sa kanyang nasaksihan, ngunit wala na siyang oras para magsalita o mag-isip dahil patuloy pa rin ang mga aswang sa pag-atake sa kanila ni Mayumi. Isa pang aswang ang sumugod sa kanya at walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang espada sa dibdib nito. Gaya ng mga naunang aswang ay nagliwanag din ang katawan nito at bumalik sa pagiging diwata. Hanggang sa mas ginanahan si Nanding na makipaglaban sa mga aswang dahil alam niya na sa pamamagitan ng hawak niyang espada ay naibabalik niya ang mga yon sa orihinal na anyo ng mga ito. Samantala, si Mayumi ay patuloy sa pagprotekta sa paligid
Ginamit nito ang kapangyarihan nito upang pagalawin ang lupa, hangin at mga ugat ng puno upang pabagalin ang paglapit ng mga aswang sa kanilang dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto ng matinding labanan at halos lahat ng aswang na sumugod sa kanila ay naibalik na nila sa pagiging diwata. Si Azulan ay nakatayo lang sa hindi kalayuan habang galit na galit. Ama na, hindi dapat ganito nangyayari. Ako naman ang kakaharapin nyo at sisiguraduhin kong ako ang papatay sa inyong dalawa. Kung ako sa'yo, ay susuko na ako. Ibigay mo na sa amin ang makapangyarihang setro dahil hindi yan sa'yo. Hindi ko niya kapag kadiliman para lamang sumuko. Ngumiti si Azulan at itinaas nito ang setro. Mula roon ay lumabas ang isang pulang liwanag na dumaloy mula kay Mayumi. Malakas na napasigaw si Mayumi. Malakas na inampas ni Nanding ang pulang liwanag at nang maputol yun ay bumagsak si Mayumi. Agad na dinaluhan ni Nanding ang kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang labis na panghihina. Nanding, hinigop niya sila ng aking kapangyarihan. Ayos ka lang, Baling? May masakit ba sa'yo? Nangihina ako. Pero ayos lang ako, Ling. Binuhat ni Nanding si Mayumi at dinala niya ito sa pinagtataguan ni Tonyo. Ipinagkatiwalaan niya muna si Mayumi sa kanyang kaibigan at tinanggap niya na mula sa sandaling yun ay mag-isa na lang siyang nalaban kay Azulan. Bumalik si Nanding sa harapan ni Azulan at matalim ang mga matang tinignan niya ito. Walang salitang umatake si Azulan. Mabilis itong sumugod kay Nanding at inatake siya gamit ang setro. Makailang beses na nailagan ni Nanding ang malakas na palo ng setro, ngunit isang pag-atake ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaatras siya at napangiwi sa labis na sakit, ngunit hindi siya bumitaw sa espada. Itinaas ni Azulan ang setro at isang kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan, pero mabilis yung naiwasan ni Nanding. Gumulong siya at mabilis na tumayo. Nang sandaling yon ay mas lalong naramdaman ni Nanding ang kapangyarihan ng espada ng liwanag. Malakas siyang sumigaw at siya naman ang umatake. Magkakasunod na hampas at taga ang ginawa niya. Nagbanggaan ng setro at espada at sa bawat salpukan ng kanilang sandata ay umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong paligid. Hanggang sa tinamaan niya si Azulan sa balikat. Umikot siya at nagawa niyang mahiwa ang tiyan ng aswang. Napaatras si Azulan at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Nanding ang takot sa mga mata nito. Akmang lalapit si Azulan kay Nanding, ngunit tila ubus na ang lakas nito, kaya napaluhod ito at tuluyang napahiga sa lupa. Humakbang si Nanding palapit kay Azulan at itinapat niya sa leeg nito ang dulo ng kanyang espada. Ngayon mo ilabas ang yabang mo, Azulan. Patayin mo na ako, mortal. Nasa iyo na ang pagkakataon. Patayin mo na ako. Tumiim ang bagang ni Nanding. Alam niya na kaya siya naroon ay upang patayin si Azulan. Ngunit bago pa man niya yun magawa, ay biglang lumitaw si Ina sa tabi ni Azulan. Lumuhod ito sa tabi ng kapatid nito. Nang sandaling yun, ay lumabas na sina Mayumi at Tonyo sa pinagtataguan ng mga ito. Tumayo ang dalawa sa tabi ni Nanding. Huwag, Nanding! Huwag! Huwag mong patayin ang aking kapatid! Ina? Pero bakit? Ang akala ko ba'y sinabi mo na kailangan kong labanan si Azulan sa oras na makuha ko ang espada ng liwanag? Sinabi ko nga yun, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mo siyang patayin. Tumigil ka, Ina. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hayaan mong mortal na gawin ang gusto niya. Talo na ako. At wala na akong mukhang maihaharap sa Encantasia kung bubuhayin pa ako ng mortal na yan. Bakit? Ito ba ang paraan ng pagganti sa akin? Ang ipahiya mo ako sa harap ng maraming diwata?
Azulan, kapatid ko, kahit kailan ay hindi ko ninais ang ganung bagay sa iyo. Wala akong ibang inisip kundi ang iyong kabutihan. Kasinungalingan! Hindi pat napakasaya mo nang ipinamahala sa iyo ng ating ama't ina ang buong Encantasia. Ako na ang nagpakita sa kanila ng napakaraming dahilan para pagkatiwalaan nilang mamuno sa ating mundo. Pero binaliwala nila ako. Nagkakamali ka, Azulan. Kung nakinig ka lang sana na mabuti noon sa ating mga magulang, ay nalaman mo sana na ang hilaga at silangang bahagi lamang ng Encantasia ang ipinagkatiwala nila sa akin, habang ang kanluran at timog na bahagi ay nakalaan naman para sa iyo. Hindi mo sana yan gagawin sa iyong sarili kung nakinig ka lang sana at hindi mo hinayaan na mauna sa iyo ang galit. Sandaling natigilan si Azulan. Nangilid ang luha nito, pero may nakikita pa rin silang pag-aalinlangan dito. Ibinaba na ni Nanding ang espada ng liwanag at hinayaan niya na makapag-usap ng maayos sina Ina at Azulan. Hinati nila sa ating dalawa ang pamamahala sa Encantasia, Azulan, dahil alam ng mga magulang natin na nararapat na patas ang kapangyarihan natin sa ating mundo. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Kaya pakiusap, ibalik mo na sa akin ang setro at magbalik loob ka na rin sa kabutihan. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Azulan. Gumalaw ang kamay nitong may hawak sa makapangyarihang setro at marahan nito yung inabot kay Ina. Nang makuha na ni Ina ang setro, ay tinulungan nitong makatayo si Azulan. Itinaas ni Ina ang setro at nagliwanag yun. Sa bisa ng kapangyarihan ng aking setro, hinihiling ko na alisin ang kadiliman na nasa katawan ng kapatid ko na si Azulan. Ibalik niyo siya sa dati niyang wangis. Paglinawin mo ang kanyang isip at puso. Linisin mo ang kanyang buong pagkadiwata. Mas lalong nagliwanag ang setro at nang maglaho ang liwanag nun ay unti-unting bumalik ang anyo ni Azulan sa pagiging diwata. Naging isa itong makisig na lalaki na may ginintuang kasuotan. Umiiyak na niyakap ni Azulan si Ina. Patawarin mo ko, Ina. Patawad ko nagpadala ko sa aking galit at inggit. Hindi na sana mababalot ng kadiliman ng Encantasia kung hindi dahil sa akin. Pinapatawad na kita, Azulan. At hindi pa huli ang lahat para ikaw ay magbago at bumawi. Kapwa nakangiti sina Nanding at Mayumi habang pinapanood ang makabagbag damdamin na pagkakaayos ni Ina at Azulan. Napakasaya ng puso ni Nanding dahil nagtagumpay sila na ibalik ang kapayapaan sa buong Encantasia. Maya-maya pa ay lumapit si Azulan kay Nanding upang magpasalamat sa kanya. Sunod na lumapit sa kanya si Ina. Mahusay ang ginawa mo, Nanding. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kahit hindi ko inakala na magtatagumpay ka. Hanggang ngayon ba'y minamaliit niyo pa rin ako? Pero, unang beses niyo po yata akong tinawag sa pangalan ko. At okay na po sa akin yun, Ina. Ayos. Hindi kita minamaliit. Ang totoo, dahil sa iyong ginawa, ay pinatunayan mo, hindi lang sa akin, kundi sa buong Encantasia, na hindi nagkamali ang aking anak na si Mayumi, napakasalan ng isang mortal na kagaya mo. Maraming salamat po, Ina. Napakasaya ko po dahil sa wakas ay tinanggap niyo na po ako bilang asawa ni Mayumi. At sana ay manatili kang ganyan, iho. Patuloy mong mahalin ang iyong asawa at anak. Huwag mong hayaang mawala ang kabutihan sa iyong puso, dahil yan ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kasamaan. Masayang tumango si Nanding at laking gulat niya nang bigla siyang niyakap ni Ina. Mabilis lamang ang yakap na yon, ngunit ramdam na ramdam niya
ang buong puso na pagtanggap nito sa kanya. Matapos ang tagpong yun, ay agad na bumalik sina Nanding, Mayumi at Tonyo sa mundo ng mga tao. Naibalik ang kapangyarihan ni Mayumi sa tulong ng makapangyarihang setro ni ina. Simula noon ay mas naging masaya ang buhay ng pamilya ni Nanding at alam niya na isa sa dahilan ay ang tuluyang pagtanggap sa kanya ni ina bilang asawa ng nag-iisa nitong anak. Hindi na malamig ang pakikitungo ni ina sa kanya at hindi na rin niya narinig ang pagtawag nito sa kanya ng hampas lupa. Paminsan-minsan ay bumibisita sina Nanding, Mayumi at Biboy sa Encantasia. Sabik si Biboy sa mga kakaibang halaman at hayop doon, habang si Mayumi ay tumutulong sa pagsasanay sa mga batang diwata kung paano gamitin ang taglay na kapangyarihan ng mga ito. Sa pamumuno ng magkapatid na sina Ina at Azulan, ay naging mas payapa at maayos ang takbo ng Encantasia, habang ang espada naman ng liwanag ay nananatiling nasa pangangalaga ni Nanding, hindi upang gamitin sa digmaan, kundi bilang paalala ng kapayapaang kanyang ipinaglaban hanggang sa huli.